Sino ang taong nasa likod ni Jacob Serrano? Wala akong pakialam! Si Renato Hipolito. Jacob! Jacob! No! Kamusta mga ka-Prombi? Kamusta mga kawanla? Bago tayo pumunta sa FPJ San Provinciano at bago natin i-play ang video na ito, ay gusto ko po muna sabihin sa inyo mga kawanlab na nakatulong ka na, natulungan ka pa. Sa mga gusto po manalo ng Realme C25s, ayan po. At saka ito pong Realme Buds Classic. Kaya sa mga gusto po manalo nito ay subscribe po natin si Inay Maldita Vlogs. Ayan. Ilalagay ko po sa ating description at comment section ang kanya pong YouTube channel. Link, ayan po. I-subscribe nyo po yan and then mag-comment po kayo sa isa sa video niya ng Jake Magnus TV. At doon po ako pipili ng mananalo ng Realme C25s at saka po itong Realme Buds. Ayan. Classic, or di kaya naman kung ayaw nyo po ng cellphone, pwede po natin gawin na 10,000 cash po. Ano po, dun po tayo pipili ng mananalo. Kaya ano pa po ang hinihintay nyo? I-subscribe nyo na po si Inay, ayan, Maldita Vlogs. Ayan po, ilalagay ko po sa comment section and then sa description yung kanyang YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Habang naghahanda si na Albert Divela sa pagsalakay nila dito kay Jacob Serrano, ay pinaghanda na nito ang mga tauhan niya ng pumosisyon sa lugar na pwedeng daanan itong si Jacob Serrano. At nang nakahanda na nga ang mga tauhan itong si Albert Divela, ay inutusan niya ang dalawa niyang tauhan na nasa may tulay na ihagay sa mga pako para matusok ang mga gulong ng sasakyan na sinasakyan itong si Jacob Serrano. At nang natusok na nga ang mga gulong na sinasakyan itong si Jacob Serrano, ay doon naman nagsimula na magpaputok ng baril itong si na Albert Divela. At doon na napuruhan itong si Jacob Serrano at namatay kasama ang isang tauhan ito. Sa kabilang banda naman, habang itong si Lily ay kinakausap itong si Cassandra, ay ipinagmalaki nitong si Lily itong si Cassandra. At sinabi nitong si Lily dito kay Cassandra na napakaganda ng eksenang ginawa nito dito kay Arturo Padua at dito kay Mariano. At dahil doon, kung hindi lamang nagdadalang tao itong si Cassandra, ay bibigyan ito ni Lily ng alak para i-celebrate nila kung gaano kagaling itong si Cassandra. Sa kabilang banda naman, habang patuloy pa rin ang pag-uusap nitong si Lily at netong si Cassandra, ay sinabi ni Cassandra na nagawa na naman niya ang misyon niya dito kay Mariano. Mukhang nahuhulog na sa kanya si Mariano at kung pwedeng wag nang ituloy ni Cassandra ang pagbubuntis niya. Ngunit sinabi nitong si Lily na hindi pwede, yung batang nasa sinapupunan ni Cassandra ang magdadala sa kanila sa tuktok ng tagumpay at yung batang ipinagbubuntis nitong si Cassandra ang magiging susi kung paano nila mapapasunod ng ayos etong si Mariano. At doon na nga napilitan na sumuway etong si Cassandra dito kay Lily at isinagot nitong si Cassandra dito kay Lily na hindi talaga pwede. Ngunit nagsalita etong si Lily at sinabi na mahirap siyang kaway at mahirap kung susuwayin siya nitong si Cassandra. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin talaga pumayag etong si Cassandra. Kaya nakaisip ng plano etong si Lily at inalok si Cassandra ng pera. Nabibigyan ito ng 10 million pesos kapag pinagpatuloy nitong si Cassandra ang pagdadalang tao. Pero hindi pa rin talaga pumayag etong si Cassandra at sinabi nitong si Cassandra kay Lily na kung pwedeng kada buwan bibigyan siya ng 10 million habang pinagbubuntis nitong si Cassandra ang anak nila ni Mariano. Ngunit talagang napaisip etong si Lily dahil sa napakalaki ng hinihingi na pera nitong si Cassandra. Pero kalaunan din ay pumayag etong si Lily at humingi pa ng isang kondisyon kay Cassandra na kung pwedeng sabihin na kay Mariano ang tungkol sa pagdadalang tao nito. At doon na nga nagsimula na umalis etong si Lily. At doon na rin nagsimula na mag-isip etong si Cassandra na ano ba talaga ang ginawa niya. Nang dahil sa offer niyang yon ay kala niya natatanggihan ito ni Lily. Ngunit pumayag ito, mas lalo pa siyang naipit sa ganong sitwasyon. Sa kabilang banda naman, habang nag-iisip etong si Lito Balmoria, ay inisip netong si Lito Balmoria na kapag ka nabawi na niya ang transaksyon itong si Renato Hipolito at kapag ka nasabutahin niya, ay mababawi na niya lahat ng ari-arian niya na nawala at kinamkam nitong si Renato Hipolito. At pagkatapos nun, ay papatayin niya itong si Renato maging etong si Jacob. At doon na nga nagsimula na matuwa etong si Lito Balmoria at tumawag ito kay Lily at kinamusta naman ni Lily kung ano ba ang lagay ng ginagawang paghahanda nitong si Lito Balmoria. At doon na nga sinabi nitong si Lito na nakahanda na lahat ng mga tauhan niya at naghahanap na si Winston ng di-kalibreng barel para sa gagamitin nila na pagsabotahe sa transaksyon na magaganap nitong si Renato Hipolito at nitong si Jacob Serrano. At doon na nga nagsimula pa na matuwa itong si Lily dahil sa naghahanda na etong si Lito. At sinabi pa nitong si Lily dito kay Lito na habang busy itong si Lito sa paghahanda sa pagsalakay dito kay Renato
Senato Hipolito na transaksyon ay naghahanda naman siya sa paghahanap dito sa totoong presidente na si Oscar Hidalgo. At doon na nga nagsimula na magtanong itong si Lito Balmorria na kung hindi pa ba talaga nakikita ang totoong presidente at kung pwedeng tumulong siya sa paghahanap. Ngunit sinabi nitong si Lili na hindi talaga pwede. Mas kailangan paghandaan ni Lito Balmorria ang mga panahon at oras habang isinasagawa nila ang pagpaplano ng transaksyon itong si Renato Hipolito at habang iniisip nila kung paano gagawin nila ang pagsabotahe dito kay Renato. At doon na nga sa pagkakataong yun ay walang naisagot itong si Lito Balmorria kung hindi ang manahimik na lamang. Sa kabilang banda naman habang nag-iisip itong si Arturo Padua ay iniisip nito at pumapasok sa kanyang isipan ang mga masasakit na alaala na idinulot sa kanya nitong si Cardo Dalisay. At iniisip niya nang dahil kay Cardo Dalisay ay namatay ang kanyang anak nang dahil lamang sa isang tao na si Cardo Dalisay. At doon na nga sa pagkakataong yun ay mas lalong tumindi ang galit ni Arturo Padua tuwing pumapasok sa kanyang isipan ang mga masasakit na nangyari kung paano nasira ang kanyang pamilya. Ngunit kahit iniisip niya ang masasakit na bagay na yun ay wala siyang kaalam-alam na si Lili ang pumatay sa kanyang anak na si Clarice. Sa kabilang banda naman habang itong si Mariano ay kinakausap itong si Liwanag ay sinabi nitong si Mariano dito kay Liwanag na kung pwedeng maghanap ito ng ahente ng isang malaking bahay. At doon na nga nagsimula na magtanong itong si Liwanag kung ano ba ang gagawin itong si Mariano sa malaking bahay. Ngunit sumagot itong si Mariano na gagamitin niya ang malaking bahay na yon para tirehan itong si Ellen. At doon na nga sa pagkakataong yon ay walang naisagot itong si Liwanag kung hindi ang maghanap ng malaking bahay. Sa kabilang banda naman tumawag naman itong si Renato Hipolito dito kay Jacob at kinamusta ang mga transaksyon na naganap dito sa pagitan nitong si Jacob at nang sa mga dayuhan. At doon na nga nagsimula na sabihin itong si Jacob na ayos na ang mga transaksyon na isagawa nila ng mas maayos at mas mahusay. At doon na nga masaya itong si Renato Hipolito sa pinaggagawa nitong si Jacob. At nang ibaba na nga nitong si Jacob ang telepono ay sinabi nitong si Renato Hipolito sa kanyang sarili na sana ay hindi pumapalpak itong si Jacob dahil sa ayaw niya na bumababa ang moral nitong si Jacob at ayaw din niya na sumasablay ito sa mga transaksyon niya dahil si Jacob ang magiging tagapagmana niya ng kanyang imperyo na ginagawa at nililikha at si Jacob din ang magiging makapangyarihan na drug lord sa buong bansa. At doon na nga sa pagkakataong yun ay sinabi pa nitong si Renato Hipolito sa kanyang sarili na parang anak na ang turing niya dito kay Jacob kaya ayaw niya na napapahamak ito o pumapalpak man sa kahit anong organisasyon. At doon na nga sa pagkakataong yun pagkababangan nitong si Renato ng telepono ay talagang tuwan-tuwa itong si Jacob dahil sa alam niya na malaki ang posibilidad na siya ang pagmanahin nitong si Renato Hipolito ng kanilang mga transaksyon at malaki ang posibilidad niya na ibigay lahat ni Renato Hipolito lahat ng ari-arian niya dito kay Jacob Serrano. Ngunit walang kalam-alam ito na may nakaamba na palang panganib sa kanyang buhay. At nang napatay na nga siya ni na Albert de Vela ay tumawag naman itong si Albert de Vela dito kay Arturo Padua at sinabi kay Arturo Padua na napatay nila ang isang most wanted na si Jacob Serrano. Ngunit saglip na matuwa itong si Arturo Padua ay sinabi ni Arturo Padua na maling tao ang pinatay nitong si Albert de Vela. Hindi ba nila kilala kung sino ang nasa likod nitong si Jacob Serrano? At doon na nga nagsimula na sabihin nitong si Arturo Padua na ang nasa likod nitong si Jacob Serrano ay walang iba kung hindi etong si Renato Hipolito. Hindi titigil si Renato Hipolito hanggat hindi nauubos etong si Albert de Vela. At doon na nga sa pagkakataong yun ay ibinaon ni Albert de Vela sa ilalim ng lupa etong si Jacob at wala itong nasabi sa sinabi nitong si Arturo Padua. Sa kabilang banda naman nag-utos si Arturo Padua sa isang pamahayagan na ipakalat na patay na etong si Jacob Serrano at ang pumatay ay walang iba kung hindi etong si Cardo Dalisay. Sa inyong palagay, malalaman kaya ni Renato Hipolito ang totoong nangyari dito kay Jacob Serrano? Mahahabol kaya ni Renato Hipolito etong si Albert de Vela o si Cardo Dalisay kaya ang pagbibintangan nito? Well, yan yung kapanaparabik na dapat nating antabayan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gustong sabihin sa video na ito ay maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe nyo lamang po sapat na. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo parate. Magnus TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggenyong walang inuurungan, handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi